Hello guys, magandang araw sa inyo. Sa video ito, pag-uusapan natin ngayon yung mga iba't ibang levels ng lakas sa pagbabike or yung tinatawag nilang power zones sa cycling. So para po ito sa mga gustong mag-improve sa pagbabike, both na non-competitive at saka competitive. So mag-start na po tayo. So guys, ito yung power zone chart para sa cycling. As you can see, 7 levels yan. Yung level 1, yun yung pinakamababang intensity at yung level 7, yun ang pinakamataas na intensity. Yung level 1 is active recovery, level 2 is endurance, level 3 is tempo, level 4 is lactate threshold, level 5 is VO2 max, level 6 is anaerobic capacity at yung level 7 is neuromuscular power. Mag-start muna tayo sa level 1. Yan yung active recovery. Nasa less than 55% lang yan ng functional threshold power or yung FTP. Then, ang effort level po niyan is level 1 at saka level 2 lang and yung duration po niyan is 1.5 hours. Basically, ina-apply yan during recovery rides. Pagkatapos kasi yan ng high intensity training day para makarecover yung katawan ninyo after ng high intensity exercise. In short, chill ride lang yan. Next naman is yung level 2. Yan yung endurance. Nasa 56 to 75% yan ng functional threshold power. Then yung effort level niyan is level 2 to 3. Then yung duration po yan, pwede yan hanggang 2.5 hours to 14 days. Basically, ina-apply yan kapag maglo-long ride ka ng 150 kilometers or mas mahaba pa. Or kung sasali ka ng ODAX na it's either na 200, 300, 400, or hanggang 600 kilometers. Medyo mababa lang ang intensity ng endurance level, pero yan naman ang effort ng pangmatagalan. So yan yung example ng endurance power level. Yan yung nagbiyaya ko ng from Las Piñas to Bacnotan, La Union. Nasa 305.73 kilometers yan. Ang moving time ko dyan na hindi kasama yung mga stopovers is 10 hours, 11 minutes, and 19 seconds. Kapag kasama po yung stopovers, nasa 12 hours and 7 minutes. Next naman is yung level 3. Yan yung tempo. Nasa 76 to 90% yan ng functional threshold power. Ang effort level naman yan is level 3 to 4 at nag-duration po niyan from 30 minutes hanggang 8 hours. Sa tempo efforts, mas mahirap na po yung intensity niyan kaysa dun sa endurance efforts. Pero pwede pa rin yan tiisin na mga ilang oras. Hindi nga lang sintagal ng endurance efforts. So yan yung example ng level 3 tempo effort. Yan po yung ginawa kong 28 laps sa Daang Reyna noong July. Ang distance po niyan is 116 kilometers. Then ang duration po niyan for 116 kilometers is 3 hours, 19 minutes, and 5 seconds. Next naman is yung level 4. Yan yung lactate threshold. Nasa 91 to 105% yan ng threshold power. Ang effort level niyan is 4 to 5 at ang duration niyan is 10 to 60 minutes. Usually, ginagamit yung ganyang klaseng power level sa individual time trial events mula 10 kilometers hanggang 50 kilometers. Yan din ang reference sa pagkuha ng current fitness level ng isang cyclist. So yan yung example ng level 4 lactate threshold efforts. Yan yung sumali ako dati sa Clark Cycling Classic individual time trial noong 2018. Ang gamit ko po dyan was yung Colbrontes time trial setup na mountain bike. Ang distance po niyan, 37.2 kilometers at ang nagawa ko pong oras dyan, 1 hour, 2 minutes, and 49 seconds. Next naman is yung level 5. Yan yung VO2 max. Nasa 106 to 120% yan ng threshold power. Ang effort level niyan is 6 to 7 at ang duration lang po niyan is 3 to 8 minutes. Usually, ina-apply yung ganyang klaseng power level sa indoor track cycling or sa velodrome dun sa 4 kilometer individual pursuit or kung solo breakaway ka for last 1 to 4 kilometers sa isang criterium race or kaya sa isang road race. So yan yung example ng level 5 VO2 max efforts. Yan yung world record na ginawa ni Filippo Ganna sa 4 kilometer individual pursuit sa indoor track cycling o sa velodrome. Yung 4 kilometers niya, nagawa lang po niya ng 4 minutes and 2.6 seconds. Next naman is yung level 6. Yan yung anaerobic capacity. Nasa 121 to 150% yan ng threshold power. Ang effort level niyan is 7 pataas. At ang duration lang po niyan is 30 seconds hanggang 2 minutes lang. Ito ang pangalawa sa pinakamataas na intensity sa power zone chart.
Usually, ina-apply yung ganyang klaseng power level sa 1 kilometer individual time trial sa indoor track cycling o sa velodrome. Or kung magbe-breakaway attempt ang isang rider for the last 1 kilometer sa isang criterium race o kaya sa isang road race. So, yan yung example ng level 6 anaerobic capacity efforts. Yan yung world record na ginawa ni Francois Ferbis sa 1 kilometer time trial. Nagawa niya yung 1 kilometer time trial for only 56.303 seconds. At ito yung huli. Ito yung level 7. Ito yung neuromuscular power o yung mas sikat na pangalan nito na sprint. So ang effort level niyan is maximum mga 10 out of 10 at ang duration lang po nito is from 5 to 15 seconds. Itong effort na to ang pinakamataas ang intensity pero ito ang pinakamaikli ang duration. Usually, ina-apply yung ganyang klaseng power level sa final sprint for the last 100 to 300 meters sa criterium race o kaya sa road race. Ina-apply din yan sa mga riders na gustong gumawa ng breakaway group or sa mga riders na gustong habulin yung breakaway group para hindi makawala. So ito yung example ng level 7 neuromuscular power o yung sprint. Ito yung kay Sam Bennett nung nanalo siya sa isang stage sa Giro d'Italia noong 2018. Yung 17-second sprint niya, nag-average power siya ng 1,070 watts at nag-maximum power siya ng 1,480 watts. Yan guys, nalaman na ninyo yung 7 power zones sa cycling. Kailangan nyo malaman yan kasi yan yung magiging guide ninyo kung anong klaseng cyclist ba ang gusto ninyo. Dahil magkakaiba kasi tayo ng gusto. For example, katulad ko, mas prefer ko kasi yung long distance riding at saka yung long duration efforts katulad ng 40 km time trial, yung mga long rides po ng 150 km o mas mahaba pa o kaya yung mga ODAX events. Yung iba naman kasi, mas gusto nila yung mga short duration na rides pero yung matataas ng intensity katulad po ng criterium race. Yung iba naman gusto all-rounder. Kaya yung ensayo dapat nila, i-develop dapat nila yung 7 power zones. Dahil sa road race, kailangan po talaga ma-develop lahat po ng ganong klaseng efforts. Yan guys, hanggang dito na lang. So kung meron kayong mga ibang tanong regarding dito sa topic na to, paki-comment na lang po ninyo sa comment section down below. So guys, maraming salamat sa panonood sa aking video. Don't forget po na i-subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung bell notification button para ma-totally notify po kayo. So guys, maraming salamat po and ride safe po sa inyo.